Hello sa ating mga SSS members and pensioners. It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Babasahin natin tong comment ng viewer ko guys, pero itago ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, "Hi Miss Angeli. Pareho kami ng husband ko na may SSS pero ako ay voluntary lang. Pwede po ba kayo gumawa ng content if SSS member ay nawala at may naiwang anak na special needs gaya ng autism? Para po sa aming mga parents na may anak na special na maiiwan kung sakali. Thank you." Okay, kaya sa video na ito pag-uusapan po natin paano kapag ang parehong parents ay SSS member at nawala sila pero meron silang naiwan na special child or PWD. Ano ba ang mga benefits na makukuha nito sa SSS? Pero bago po tayo mag-proceed, take note lang po doon sa nag-comment. Sabi niyo po, kayo ay voluntary member lang. It doesn't matter po ha kung anong membership type kayo, kahit voluntary member lang po kayo, tapos si husband nyo ay employed. Pareho lang naman po tayo ng benefits at computation. Magkakatalo lang po tayo guys sa amount ng pensyon. Dahil of course, ang mga employed member, mas mataas talaga ang contributions nila dahil sa employer share. Pero kapag ikaw voluntary member, ay maximum din naman ang contributions mo, di ba? So malaki din talaga ang makukuha mong pensyon sa SSS. Okay, so let's proceed po sa questions nyo. Number 1 po, kapag kayong mag-asawa ay nawala sa mundo, pero meron po kayong at least 36 months of contributions or mas mahigit pa prior to the semester of your death. Pag sinasabi po nating prior to semester of death guys, dapat po naka 36 months contributions man lang kayo or mas mahigit pa bago po ang semester ng inyong death. Halimbawa po, namatay po kayo or nawala kayo sa mundo ng August 2025. So, ang semester of death nyo niyan ay April 2025 to September 2025. Isabi prior, di ba? So, ibig po sabihin, dapat po bago mag-April 2025 ay naka 36 months contributions na po kayo sa SSS. Siyempre po, mas maraming contributions, mas malaking contributions, mas malaki din ang pensyon na makukuha ng anak nyo. So ito na po, kapag pareho kayong mag-asawa na nawala na at pasok kayo doon sa contributions na binabanggit ko guys, na 36 months or mas mahigit pa. Ang inyong anak po na PWD, siya po ay makakatanggap ng survivorship pension mula sa contributions ninyong dalawang mag-asawa. Dahil po ang dependents children ay considered po sila as your primary beneficiary. Make sure lang po ha parents na naka-declared po sa SSS ang PWD nyong anak. So mag-update po kayo ng beneficiary nyo doon and magdala na rin po kayo guys ng copy ng medical records ng anak nyong PWD. In short po, ang inyong anak na PWD due to autism, ang death claim na makukuha niya po sa SSS dahil siya ay ang inyong primary beneficiary, yun po ay survivor pension. Mula sa pareho niyong contributions mag-asawa dahil dalawa kayong may contributions. At makakakuha din po siya ng dependents pension. So dalawa po, survivor pension at dependents pension. Ngayon kung itatanong nyo, hanggang kailan naman yan matatanggap ng anak namin? So sa case po ng anak nyo, dahil ang autism po ay pasok po yan sa total permanent disability. No? Kumbaga, congenitally incapacitated or becomes permanently incapacitated siya during minority pa. Kaya ang pensyon niya po na makukuha sa SSS ay lifetime. Habang siya po ay buhay, patuloy po siyang makaka-receive ng kanyang survivor pension at ng dependents pension. Actually, yung pension po ng ating dependents children, nag-i-stop po yan once mag-reach sila ng 21 years old. Pero kapag PWD po yung anak niyo, kagaya po sa case nyo po, so yung anak nyo po, lifetime po yung makaka-receive ng kanyang pension mula sa SSS. Ngayon naman po, ang amount po ng survivor pension niya ay nakadepende na po yan sa contributions ninyong mag-asawa. Siyempre, mas maraming contributions, mas malaking contributions, mas malaki din yung monthly na makukuha niya bilang survivor pension. Ngayon po, dahil ang anak nyo ay PWD, kailangan po ito ng legal guardian. Okay? Ang application po nito ng death claim sa walk-in mismo sa SSS at kasama dapat yung legal guardian niya. At once na mag-umpisa na po ang kanyang monthly pension,
kailangan po ang kanyang legal guardian in behalf of your child, the PWD, kailangan mag-comply po sila ng AKOP every birth month ng deceased member. Okay po, so yun po ang makukuha ng anak nyo kapag kayo pag-asawa ay meron man lang kayong contribution sa SSS nang hindi bababa sa 36 months contributions. Ngayon po, last reminder naman, paano kapag kayong mag-asawa ay hindi kayo nakaabot ng 36 months sa contributions prior to the semester of your death? Ang mangyayari lang po niyan, lump sum lang po ang ma-avail ng inyong PWD na anak mula sa inyong SSS sa inyong dalawang mag-asawa. Ngayon po, advice ko lang po doon sa nag-comment at meron pang same case dito sa nanonood ngayon. Ngayon pa lang, i-check nyo na yung number of contributions nyo sa SSS. Dahil nakita nyo naman ang difference ng benefits na makukuha ng PWD nyong anak, di ba? Kapag kayong member ay meron kayong 36 months or mas mahigit pa na contribution sa SSS prior to the semester of your death. At kung meron lang kayong less than 36 months na contributions sa SSS prior of your death, mas maganda tong pensyon compared sa lump sum. Mas malaking tulong ang pensyon na makukuha ng PWD na naiiwan yung anak compared po sa lump sum. Nagigets niyo po ba, guys? Okay? SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.